Magandang umaga mga kaistorya. Ang ating istoryang babasahin ngayon ay nanggaling kay Chris from Negros Occidental na pinamagatang Kapatid Ko Ang Kapalit. Hello, I just wanted to share my mother's story about sa brother ko na namatay. I'm Chris from Negros Occidental. Please, Sir Nel, hide my identity. Please bear with my Tagalog kasi di ako ganun kagaling. So, kinuwento lang ito ng aking mama dahil bata pa ako noon nung nangyari ito. Naniniwala ba kayo sa engkanto? Ang aking kapatid na lalaki na pangalanan na lang natin na John ay napakakulit at kahit saan pumupunta. He's 10 years old at time, sabi ni Mama. Mahilig daw siyang pumunta sa sapa at magtirador. I don't know if tama ba ang words na ito. Magtirador ng mga ibon o kung anumang hayop na makikita niya. Isang araw, umuwi sa bahay ang aking kuya na namatay. Pagkagabi siya ay umiiyak, sumasakit daw ang kanyang katawan. Kinaumagahan nagulat sila mama at lola na yung kuya ko is maraming pasa sa katawan. Tinanong nila yung kuya ko kung bakit nagkaganon, bakit ang dami niyang pasa sa katawan. Sinabi ng kuya ko na pumunta daw siya sa sapa para manghuli ng ibon. Meron daw siyang nakita na napakagandang ibon, gold, yung mga balahibo niya. Naakit siya nito kaya tinirador niya ito. Nahulog yung ibon, pero ang ipinagtataka niya nung hanapin niya ito ay wala na. Hanggang sa makauwi siya, parang ang bigat ng pakiramdam niya. Sumasakit daw yung katawan niya at nung gabi daw, yun may napanaginipan siyang babae na sinasabi na kukuhanin daw siya. Hanggang lumipas yung mga araw, yung sakit na dinaranas ng kuya ko ay lumala. Nagdesisyon ang lola at mama ko na isugod sa albularyo. Nung makarating sila sa albularyo, ay tinignan niya agad yung kuya ko. Parang dismayado ang kanyang mukha. Sabi niya kay mama na gustong gusto na daw kunin ng mga elementong naninirahan sa sapa ang kuya ko. Dahil may natamaan daw siyang bata na ikinamatay nito at kuya ko yung kapalit. Galit na galit daw yung pamilya nila dahil namatay yung anak nila. Pero sabi ng albularyo, mag-alay daw si mama ng dugo ng manok at itlog. Nagbabaka sakaling tanggapin pa yung alay namin. Kinaumagahan, agad-agad na pumunta si mama sa sapa at nag-alay ng dugo ng manok at itlog. Pagka-uwi niya, laking gulat niya na yung likod at tuhod ni mama ang daming pasa. Hanggang isang araw, dinala nila ni mama si kuya sa ospital at ang resulta ay merong leukemia yung kuya ko. Nung namatay yung kuya ko, ang nakakagulat, nagpunta si lola ko sa albularyo na may dalang malinis na damit ni kuya. Nung inopen na ng albularyo yung damit, ang daming insekto as in. Nagulat daw sila mama at lola. Sabi ng albularyo,
Huwag kayong malungkot dahil di papatay ang anak mo. Andun lang siya sa kabilang lugar, kinuha at ipinalit sa anak nilang nawala. Hindi ko alam kung ano yung pinaniniwalaan ko, pero sana kung nasaan man ngayon yung kuya ko, sana masaya siya at gabayan niya kami palagi. Salamat sa pagbasa.